Sapat na nga kaya ang taas ng level ng ating bidang si Jinwoo para talunin ang boss ng isang dungeon kahit siya'y tag-iisa lamang? Nakahanda ba talaga siyang isugal ang kanyang buhay para lamang dagdagan ang kanyang kakayahan? Sa pagpapatuloy nga ng ating kwento ay makikita natin itong espada ni Jinwoo na mukhang makukulla at sira-sira pa. Sinabi pa ng ating bida na sa huli daw ay mawawala ang isang tibay ng isang sandata. At kahit pa bumili siya na isang mamahaling sandata ay masisira lamang ito sa paulit-ulit na paggamit sa loob ng dungeon. Minsan nga raw ay bumili ito ng isang dagger na nakahalaga ng 50,000 won. At kahit pa naging madali ang pagpatay ng mga halimaw gamit ang dagger na ito, ay madali lamang itong nasira pagdating sa mga boss fight. At noong araw ng iyon ay 3 E-class na magic crystal lamang ang kanyang nakuha gamit ang naturang sandata na kung atin ngang kwekwentahin ay hindi pa sasapat sa halaga na pinambayad niya sa sandatang ito. Kaya naman kahit nakakapagod, ay mas pinili na lamang nitong si Jinwoo na gamitin ang sariling katawan sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Ngunit sa pagkakataong nito ay laking pasalamat ng ating bidang si Jinwoo sa espadang iyon ni Mr. Kim dahil sa napagtagumpayan nito ang paggarap sa napakaraming halimaw. Diyan nga ay nabansagan pa siya ng system ng titulong Wolf Slayer. Ang titulong ito ay magbibigay sa kanya ng 40% increase experience laban sa mga beast type na monster. At sa ginawang pakikipaglaban ni Jinwoo sa mga halimaw ay nakakuha ito ng 34 na wolf fangs, 2 worn daggers, traveler's clothes, at heartstone. Itong araw ay mahigit pa sa kanyang inaasahan. Habang hawak-hawak naman ito ang heartstone, ay tananong ito ang kanyang sarili kung nararapat na daw ba niya itong gamitin. Hindi. Walang garantiya na muli ako magkakaroon ng ganitong pagkakataon para magpa-level lang mabilis. Ang sabi pa ng ating bida. Tinanong pa nito kung ano raw ba ang mangyayari sa dungeon matapos nitong gamitin ang heartstone at kung ito raw ba ay maglalaho na lamang. Posible daw ito dahil ang ganitong mga event ay limitado lamang na ginawa ng system at siya nga raw ay nagsasayaw sa palad na isang bagay na hindi niya nalalaman. Parang katulad ni Wukong na nagsasayaw sa palad ng isang Buddha. Aabante o aatras? Ang tanong nito sa sarili habang hawak na mahigpit ang heartstone. At matapos sagutin ng tanong na yan sa kanyang isipan, ay makikita nga natin itong ating bida na ibinalik itong heartstone sa kanyang inventory. At nagpatuloy sa kanyang paglakad para muling maghanap ng mga halimaw. At sa mga sumunod na eksena nga ay makikita natin itong ating bida na sunod-sunod nag-level up sa pakikipaglaban sa mga halimaw. At tuwing madadagdagan niya ang level nito, ay mas dumadali para sa kanya ang ginagawang pakikipaglaban sa mga halimaw. Makikita pa nga natin sa eksena na hindi lamang isang klaseng halimaw ang tinatapos nitong si Jinwoo. Nararamdaman na nga nito sa kanyang sarili ang unti-unting paglakas ng kanyang kapangyarihan. At dahil nga ang mga halimaw rito ay paulit-ulit lamang na nabubuhay, hindi katulad sa isang normal na dungeon. Pakaramdam niya ay walang buhay ang mga nilalang na ito. Kaya naman ang pakikipaglaban sa kanila ay parang katulad lamang ng isang laro na may nakatakdang pattern. At kung matututunan ko ang mga pattern na ito, ay malalaman ko kung saan sila magmumulang umatake. Ang mga unggoy na magmumula sa taas, at ang mga pusa naman na lalabas mula sa aking tamiliran. At sa mga susunod na eksena nga ay makikita na natin na mukhang kabisado na nga ni Jinwoo itong mga pattern na mga halimaw. Kung kaya naman bago pa magawang makalapit na mga halimaw kay Jinwoo ay nauunaan niya nito para umatake. Madali na nga lang niyang natatalo ang mga ito at sa pagtaas ng level ay napansin naman ni Jinwoo na nag-iba na ang kulay ng mga pangalan nito. Ang kulay ng mga pangalan nito ay nakadepende sa agwat ng lakas nito laban kay Jinwoo. Ang puti ay mahina, ngunit ang orange naman ay nangangahulugan na malakas ito. At ang pula naman ay magsasabing masyadong malaki na ang agwat nito sa kakayahan ng ating bida. Kung ating ang matatandaan ay kulay orange pa ang pangalan nitong Raikan nung una itong labanan ni Jinwoo. Ngunit sa patuloy niyang pag-level up at paglakas ay naging kulay puti na nga ang pangalan nito kumpara sa kanya. Ngunit sa kasalukuyang lakas ng ating bida ay hindi pa rin ito sigurado kung kaya ba nitong tapusin ang boss na matatagpuan sa underground ng train station.
Kinikilabutan pa nga ito at yan daw ay marahil sa kanyang mataas na sense stats. At dahil yan nga ay nararamdaman niya kung gaano kalakas ang halimaw na kanyang haharapin. Dahil nga mahina na ang mga halimaw sa palapag na ito kumpara sa kanya, ay mukhang hindi na umuusad ang level nitong si Jinwoo. At mukhang hindi na nga tatadal ang kanyang espada kung patuloy pa rin siya makipaglaban sa ngayong ngay mahihina ng mga halimaw. Kung kaya nga nakapagdesisyon na ang ating bida na magtungo sa underground para harapin itong boss ng dungeon. At sa kanyang pagbaba nga ay napansin ito na mukhang hindi normal ang haba nitong hagdanan. Tinanong pa nitong kanyang sarili kung ito daw ba talaga ang Hapjeong Station. Dahil nang marating niya ang ibabang bahagi ay napansin nitong napapaligiran nito ng tubig. At mula sa tubig ay napansin ng ating bida ang isang bagay na mabilis namang sumugod patungo sa kanya. At sa sobrang bilis nga nito ay hindi na nagawang umiwas nitong si Jinwoo. Ang taging naging reaksyon na lamang niya ay ang salagin ng pag-atake na nagmula rito. Ngunit kahit pa nga nagawa niya itong salagin ay makikita nating tumilapon itong ating bida at tumampas pa nga sa isang pader. Matapos nga ang ginawang pag-atake ay makikita nating nagulat pa itong si Jinwoo nang mapansin nito na tuluyan namang naputol itong kanyang espada. Agad nga rin tumayo itong ating bida at sinabing, "Akala ko ay sapat na ang itinaas ng aking level. Ngunit, kumpara sa akin, ang iyong pangalan ay kulay orange pa rin." At sa kanyang harapan na ay makikita natin ang siyang dambuhatang halimaw na nagngangalang Swamp Ruler, Blue Poison Fangs, Rasa pa. Matapos niyan ay naglabas nga ng angas itong dambuhalang halimaw sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga dambuhalang ngipin. Tinanong naman siya ni Jinwoo kung siya raw ba ang boss nitong dungeon. Habang makikita naman natin na binaliktad nito ang paghawak sa kanyang naputol na espada na para bang isang kutsilyo. Sa laki nga nitong halimaw na aas na nasa kanyang harapan, ay napagtanto nitong si Jinwoo na ang kanyang sirang espada ay hindi tatalab sa mga kaliskis nito. At kahit pa ang mga suntok ay babaliwalain rin ito. Nagsimula na ngang sumugod itong dambuhalang halimaw. At habang umiiwas naman itong si Jinwoo, ay nagsasagawa rin ito ng counter-attack. Naisip na nitong kailangan niya ng isang mabilis na pag-atake, ngunit may kasamang puwersa. Kailangan nga rin daw niyang pababain ang depensa nitong dambuhalang halimaw. Ngunit sa kapal nga na mga kaliskis nito, paano raw kaya niya ito magagawa? Patuloy nga sa ginagawang pag-atake itong halimaw at sa sobrang bilis nito ay nahihirapan na rin ang ating bida na ito iwasan. Ang tanging nagagawa na lamang nito ay ang sadagin ng ibang mga pag-atake. Sinabi pa niya na maaari niyang ikamatay ang isang direktang tama na magmumula rito. At sa walang humpay niyang pag-atake nitong dambuhalang halimaw ay nagkaroon ito ng pagkakataon para tamaan ang ating bida. At sa isang tamang yan ay makikita nga natin ni Son si Jinwoo na umandusay sa sahig. Akala raw niya ay sapat na ang kanyang ginawang pagpapalakas, ngunit ito ay kulang pa pala. Muli nga nitong dinampot ang kanyang espada at tinanong kung gaano daw ba kalakas ang paidaman para takasan ang kanyang mahinang nakaraan. At habang nakikipagtunggali nga sa dambuhalang halimaw, ay bumalik naman sa alaala nitong si Jinwoo kung saan nagsimula nga siyang kutsain ng kanyang mga kapwa hunter at tawaging pinakamahina sa lahat. Patuloy pa nga sa pagtanggap ng pinsala itong si Jinwoo sa kanyang katunggali, ngunit patuloy rin naman itong muling bumabangon. Ang katawagan iyon sa kanya ay nanatili sapagkat siya ay isang mahina. At ang pagiging mahina ay hinding-hindi pinagmamalaki. Alam naman ito kung gaano siya kahina. Naisipan nito na ang pagiging malakas ay parang isang puwersa na pumipigas sa iyong ulo. Kaya ka nitong kaluhurin at kahit pa ang huwad na pagkukunwari ay hindi ka kayang protektahan. At kahit ano pa ang gawin ng iyong kalaban ay malulula ka na lamang sa purong lakas dito. Ito ang magiging dahilan para ikaw ay lumuhod sa lupa at ibaon dito ang iyong mga paa. Hindi nila ako napapansin sapagkat ako'y isang mahina. Kahit pa ako'y maraming alam at matalino, makakatanggap lamang ako ng konting pasasalamat. Ngunit sa harap ng isang purong lakas ay madali lamang nila akong ipagkakadulo. Kailangan kong lumakas at iyan ang dahilan kung bakit narito ako sa lugar na to. Ngunit habang nasa isip ang lahat ng yan, ay muli na namang tinamaan ng isang pag-atake si Jinwoo mula sa boss ng dungeon.
At sa lakas ng pag-atake ay nagawa nitong patalsikin si Jinwoo sa isang pader. Muli naman bumangon ang ating bida habang binabanggit ang mga katagang. Kailangan kong maging mas malakas. Sa kanyang pagbangon ay muli na namang umatake itong dambuhalang halimaw. Ngunit ito naman ay naiwasan ng ating bida. Tuloy-tuloy lamang sa ginagawang pag-iwas itong si Jinwoo habang sa kanyang isipan ay kinukumpara niya itong halimaw sa boss ng double layer. At ang takot na nararamdaman niya ngayon ay baliwala lamang kumpara sa naramdaman niya noon. Kaya namang walang takot na nakipagsabayan si Jinwoo dito sa dambuhalang halimaw. Kahit pa ang gamit lamang nito ay isang putol na espada. Ngunit sa kanilang paghaharap ay nagawang disarmahan itong dambuhalang halimaw, itong si Jinwoo. Ngunit sa halip na matakot ay ito pa nagbigay sa kanya ng pagkakataon para kumapit at yumakap sa katawan nitong halimaw. Sinabi pa nito na lahat ng kanyang stat points ay inilagay nito sa strength habang mahigpit na kinapitan ang leeg nitong halimaw. At anumang gawing pagpupumiglas nito ay mas lalo lamang tumindi ang kapit ni Jinwoo. Kahit pa ito'y hampas na sa dingding ay hindi ito bumibitaw. Mas lalo lamang nitong hinihigpitan ang kapit habang paulit-ulit na sinasabi sa kanyang isipan ng mamatay ka, mamatay ka. Hanggang sa tuluyan na ngang ibuhos nitong si Jinwoo ang lahat ng kanyang pwersa para durugin ang katawan nitong halimaw. At habang nangyayari ang lahat ng yan, ay lumipat ka ang eksena sa ospital kung saan nakakumpay nitong si Jinwoo. Tinanong pa ng doktor sa nurse kung bakit hindi pa raw bumabalik itong si Jinwoo kahit na gabi na. Sinabi naman ng nurse na nakarecover na nga itong si Jinwoo at malapit na itong ma-discharge. Sumagot naman itong doktor at sinabing huwag silang papakasiguro. Kailangan nilang pagdalingin si Jinwoo sa loob namang ng ospital. Sinasabi nila na mga high-class na hunter daw ay mayayaman. At ang mga low-class na hunter naman ay halos walang nakukuhang pera. At ang bagay na yan ay masyadong delikado. Masyadong nakakapangilabot ang mga kondisyon na pinapasok nitong mga hunter na ito. Hindi ko alam ang ginagawa nila sa loob ng dungeon. Ngunit ang mga sugat na natatamo na nila rito ay nasa ibang level kumpara sa mga normal na aksidente lamang. At kamangha-mangha at parang isang himala kung paano ba sila nakakabalik ng buhay mula sa loob ng mga dungeon na ito. At hindi lang yan, kahit pa ang pinakamahinang hunter ay malakas pa rin kumpara natin sa mga normal na tao. Sila mismo ay mayayahan din tulad natin sa mga halimaw. Balikan naman natin ang eksena kung saan makikita natin na 3 beses nag-level up itong ating bidang si Jinwoo. Tumawa na lamang ito at sinabing mukha nga yatang lumakas na ako. Habang nasa kanyang tabi ang isang walang buhay na katawan ng dambuhalang halimaw. At lumabas sa kanyang harapan ang panibagong notification. Sinasabi rito na natalo na niya ang Swamp Roulette, Blue Poison Pumps, Rasata. At ang mga nakuha nitong items katulad ng Rasakas Menong, Item Class A, na isang uri ng potion. Rasakas Pang, Item Class C, na isang uri naman ng dagger, na magbibigay sa kanya ng plus 25 sa attack at magdudulot sa kanyang mga kalaban ng paralyze at bleed effect. At dyan nga po nagtatapos ang Chapter 15 at Chapter 16 ng Mono series na solo leveling. Kaya't mag-follow, like and subscribe na kayo sa ating channel para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento para sa inyong request o di kaya may nais kayong idagdag o itama sa bawat detalye ng ating kwento.